Sa bawat araw na dumadaan, ipinagkakaloob sa atin ng buhay ang isang simpleng tanong. Isang tanong na madalas nating hindi napapansin dahil sa pagmamadali. Pipiliin mo bang hayaang diktahan ka ng mundo o pipiliin mong ikaw ang humubog at magdisiplina sa iyong sarili? Sa sandaling ibukas mo ang iyong mga mata tuwing umaga, kasabay ng unang paghinga mo mula sa mahabang gabi ng pananaginip, nagsisimula na ang labang hindi nakikita ng iba. Isang labang tahimik ngunit makapangyarihan. Dito sa pagitan ng paggising at pagtayo mula sa kama, nahuhubog ang magiging kulay ng iyong buong araw. Sa kabila ng magulong tinig ng modernong mundo, ang walang tigil na tunog ng mga abiso sa telepono, ang mga alalahanin sa trabaho, ang mga pangarap na tila napakalayo pa, naroroon pa rin ang isang matandang tinig. Isang tinig na hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, ngunit palaging nandyan. Ito ang tinig ng karunungan, ng mga aral na iniwan ng mga stoic na pilosopo noong sinaunang panahon. At kung makikinig ka lamang ng mas maigi, maririnig mo kung paano nila ipinapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera, sa taas ng iyong narating o sa palakpak na tinatanggap mo mula sa iba. Ito ay nasusukat sa katahimikan ng iyong isip, sa tibay ng iyong puso at sa lalim ng iyong pag-unawa sa sarili. Kaya ngayong umaga, bago ka tuluyang pasukin ng abala ng mundo, samahan mo akong pagnilayan ang 6 na gawi na makatutulong hindi lamang para ikaw ay magtagumpay, kundi para ikaw ay mamuhay ng may ganap na kapayapaan at kabuluhan. Habit 1. Magsimula ng araw sa katahimikan. Bago pa man masilayan ng mundo ang iyong mga hakbang, bago ka pa mabalot ng ingay ng mga gawain at alalahanin, bigyan mo muna ng tahimik na puwang ang iyong sarili. Ito ang unang regalo na maari mong ibigay sa iyong araw, ang katahimikan. Hindi ito katahimikang walang laman. Ito ay isang malalim na paghinto. Isang sandaling ikaw ay uupo ng payapa, isasara ang iyong mga mata at hahayaan mong huminga ang iyong kaluluwa ng walang anumang hinahabol o iniintindi. Tulad ni Marcus Aurelius, ang dakilang stoic na emperador ng Roma na tuwing umaga'y binibigyang halaga ang mga sandaling ito. Hindi niya ginagawa ang kanyang pagmumuni-muni upang mag-isip kung paano niya mas lalong makokontrol ang kanyang imperyo. Bagkus, ito ay upang linisin ang kanyang isipan mula sa mga bagay na walang saysay, upang ipaalala sa sarili kung ano ang mahalaga at upang mapanatili ang kapayapaan ng kanyang loob bago siya humarap sa mga laban ng kanyang araw. Isipin mo, sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto, maaari mong muling ituno ang iyong isipan. Maaari mong itanim sa iyong puso ang mga mahahalagang tanong. Ano ang aking kontrolado ngayon? Ano ang kaya kong tanggapin ng walang hinanakit? Ano ang pipiliin kong bigyan ng halaga? At habang dahan-dahan mong nararamdaman ang iyong hininga, habang unti-unting bumabagal ang tibok ng iyong dibdib, mararamdaman mo kung paano nawawala ang bigat na hindi mo namamalayang pasan. Sa katahimikang ito, doon mo maririnig ang totoo mong sarili, hindi ang ikaw na hinuhubog ng takot o inggit, kundi ang ikaw na payapa at buo. Ito ang unang hakbang sa tagumpay na hindi kayang nakawin ng sinuman, ang panalo laban sa sarili mong kalituhan. Sa tuwing sisimulan mo ang araw sa ganitong katahimikan, para mo na ring tinamnan ng matatag na ugat ang iyong pagkatao, handa sa kahit anong bagyong darating. Habit 2. Isulat ang iyong layunin araw-araw. Ang malinaw na isipan ay hindi isang bagay na basta na lang ibinibigay sa atin. Hindi ito parang hamog sa umaga na kusang bumabalot sa mga dahon. Ito ay bunga ng disiplina. Isang mabuting gawi na piniling ulit-ulitin hanggang sa ito'y maging bahagi na ng iyong pagkatao. Kaya't pagkatapos mong simulan ang araw sa katahimikan, ituloy mo ito sa pagsusulat. Isang simpleng gawain, ngunit makapangyarihan. Isang ritual na isinasagawa ng mga Stoic tulad ni Epictetus upang patatagin ang kanilang loob at linawin ang kanilang mga mithiin. Umupo ka, kunin mo ang iyong pluma o lapis, buksan mo ang pahina ng iyong kwaderno at doon
Isulat mo kung ano ang tunay na mahalaga sa araw na ito. Hindi kailangan maging magarbo o mahaba. Minsan, sapat na ang 3 tanong na ito upang ituro sa iyo ang tamang landas. Ano ang mahalaga sa araw na ito? Ano ang kontrolado ko? At ano ang hindi ko kontrolado na dapat kong tanggapin ng walang pag-angal? Kapag isinulat mo ang iyong mga layunin at paalala, para mo nang inilalagay sa harap ng iyong mata ang iyong direksyon. Hindi mo na siya malilimutan o basta mapapalampas dahil lamang sa pagdagsa ng mga abala. Dito mo rin mahuhuli ang iyong mga sarili mong ilusyon. Mapapansin mo kung gaano kadalas kang mabahala sa mga bagay na hindi mo naman hawak, kung gaano ka kadaling hilahin ng takot o pagdududa. Sa tuwing isinusulat mo ang iyong mga layunin, parang unti-unti mong hinuhubog ang iyong isipan upang maging mas matatag at mas totoo sa kung ano ang dapat unahin. Dito mo mararamdaman ang katahimikan na mula sa kaliwanagan dahil ang isang taong alam kung saan siya patutungo ay hindi madaling ligawing ng mundo. At kapag nagsindi ka ng kandila habang ginagawa ito o tahimik mong sinulyapan ang bukang liwayway sa labas ng bintana, maaalala mo kung gaano kabanal ang simpleng sandaling ito. Isang maliit ngunit mahalagang hakbang para buuin ang araw mo sa ilalim ng sariling pagpapasya, hindi sa ilalim ng dikta ng mga bagay na wala sa iyong kamay. Habit 3. Piliin ang reaksyon, hindi ang emosyon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng tinig o sa bilis ng galit na sumabog mula sa dibdib. Hindi rin ito makikita sa bigat ng kamaong kayang isuntok o sa bilis ng mga salitang kayang ibato pabalik kapag nasaktan. Ang tunay na malakas ay yung marunong magtimpi. Yung kahit pa kumulo ang dugo, kahit pa tumaas ang init sa ulo, pinipili pa rin niyang hindi patulan ng anumang bagay na walang saysay. Ito ang lihim na alam ng mga Stoic na sa mundong puno ng kaguluhan, ang tanging kapangyarihang hindi kayang agawin sa atin ay ang kakayahang piliin kung paano tayo tutugon. Maraming bagay ang hindi natin hawak, ang asal ng ibang tao, ang mga masasakit nilang salita, ang mga maling paratang o paninira. Ngunit palagi nating hawak kung paano natin hahayaang makaapekto ang mga ito sa ating sarili. At dito nasusubok ang katatagan ng ating loob. Kapag may taong sumigaw sa iyo, maaari kang sumigaw pabalik. Ngunit ano ang mapapala mo? Mas lalala lamang ang apoy na dapat sana'y kayang patayin ng iyong katahimikan. Kaya sa susunod na maramdaman mong kumakabog ang dibdib mo sa galit o pangamba, huminga ka ng malalim. 1, 2, 3. Hayaang bumagal ang iyong isip at itanong mo sa iyong sarili, mahalaga ba ito sa kabuuan ng aking buhay? O isa lamang itong maliit na alon sa ibabaw ng isang napakalawak na dagat na kaya kong patahimikin? Sa ganitong paraan mo maipapakita ang tunay na lakas. Hindi sa pagiging mapusok, kundi sa pagiging mahinahon. Hindi sa panunupil ng damdamin, kundi sa marunong kang humawak nito ng may buong pag-unawa at hindi padalos-dalos. Ito ang sinasabi ng mga Stoic na ang tao ay dapat maging hari sa kanyang sariling loob. Dahil kapag ang iyong emosyon ang namuno, ikaw ay alipin lamang ng mga ito. Ngunit kung ikaw ang pipili ng iyong reaksyon, ikaw ay tunay na malaya at malakas. Isang matibay na haligi sa gitna ng mga bagyong hindi maiiwasan ng buhay. Habit 4. Gawin ang mahirap araw-araw. Ang kaginhawaan ay hindi palaging kaibigan ng tagumpay. Madalas pa nga, ito ang tahimik na kaaway na unti-unting pumapatay sa ating sigasig at tapang. Sapagkat kung palagi kang namumuhay sa lambot ng unan, sa init ng kumot at sa mga bagay na madali, darating ang araw na kahit kaunting hamon ay tila bundok na hindi na kayang akyatin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Seneca, isa sa mga dakilang Stoic, na ang disiplina sa katawan ay disiplina rin sa isipan. Kapag natutunan mong magtiis ng kaunting hirap, kapag natutunan mong labanan ang sariling katamaran at kahinaan, doon mo mararamdaman ang isang kakaibang lakas na hindi kayang ibigay ng anuman sa labas ng iyong sarili. Kaya araw-araw, hanapin mo ang bagay na hindi komportable. Gawin mo ito hindi upang pahirapan ang sarili, kundi upang patibayin ang iyong loob.
maaari itong maging maagang pagbangon sa halip na magpatumpik-tumpik pa sa kama. Maaaring ito'y malamig na paligo na magpapagising sa buong katawan mo at magtuturo ng pagtanggap sa mga bagay na hindi kaaya-aya. Maaaring ito'y isang mahirap na ehersisyo na magpapaalab ng iyong hininga at magpapatulo ng iyong pawis. O kaya'y ang pagharap sa isang gawain o pakikipag-usap na matagal mo nang iniiwasan dahil sa takot. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong gawin ang mahirap, para mo na ring pinapanday ang iyong sarili. Unti-unti kang nagiging mas matibay kaysa kahapon. At kapag dumating ang mga tunay na bagyo sa buhay, mga trahedya, pagkatalo, pagkawala, hindi ka basta-basta matutumba. Sanay ka na sa pagharap sa hindi komportable. Sanay ka na sa pagyakap sa sakit at pagsusumikap kahit walang kasiguraduhan. Ito ang sekreto ng mga Stoic, na kung kaya mong pagdaanan ang maliit na hirap araw-araw, haharapin mo ang malalaking unos ng may mas payapang puso. Dahil alam mo sa sarili mo, ikaw ay hindi hinubog ng ginhawa kundi pinanday ng sipag, pagtitiis at kusang loob na lumangoy sa mga tubig na malamig at malalim. Habit 5. Ipaalala sa sarili ang kamatayan, memento mori. Ang kamatayan, isang salita na madalas nating iwasan, isang paksa na tila bawal banggitin sa mga usapan ng karaniwang tao. Para bang kapag pinag-usapan natin ito, mas lalapit siya sa atin. Ngunit para sa mga Stoic, ang pag-alala sa kamatayan ay hindi isang sumpa kundi isang dakilang paalala, memento mori. Isang sinaunang bulong na ang ibig sabihin, alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Hindi ito sinasabi upang takutin ka o gawing malamig ang iyong dibdib. Bagkus ito ay para ipakita sa iyo kung gaano kahalaga ang bawat sandali na ibinibigay sa iyo. Kapag namuhay kang may alaala ng kamatayan, mas lalong tumitindi ang kulay ng buhay. Ang simpleng paghinga sa umaga ay nagiging isang milagro. Ang init ng araw sa iyong balat, ang amoy ng bagong lutong kanin, ang tinig ng mga mahal mo sa buhay, lahat ito ay nagiging mas mahalaga, mas tunay, mas dapat ipagpasalamat. Kapag naalala mong pansamantala lang ang lahat, mas madali mong bibitawan ang galit na matagal mo nang kinikimkim. Mas madali mong patatawarin ang mga pagkukulang ng iba. Mas madali mong uunahin ang mga bagay na may kabuluhan, pag-ibig, pagkakaibigan, paglilingkod, imbes na masayang ang oras mo sa mga walang kwentang alitan o inggit. Isipin mo, ilang ulit na tayong nag-aksaya ng araw para lang magtampo, mainis o mabahala sa mga bagay na kung tutuusin ay hindi natin madadala kapag tayo'y pumikit na ng tuluyan. Sa paggunita sa kamatayan, para kang ginigising mula sa mahaba at mababaw na pagkakahimbing. Bigla mong makikita kung ano talaga ang mahalaga at kung ano ang dapat mong hayaang lumipas na lamang tulad ng usok ng kandila. Kaya't huwag kang matakot alalahanin ang wakas. Gamitin mo ito upang yakapin ang ngayon ng buong puso dahil ang buhay ay hindi nahahati sa mga taon o dekada kundi sa mga maliliit na sandali na puno ng tunay na presensya at pagpapahalaga. At kapag dumating na ang oras ng paglisan, makakatitig ka sa langit na may ngiti dahil alam mong ikaw ay tunay na nabuhay. Habit 6. Magpasalamat bago matulog. Sa pagtatapos ng araw, kapag ang lahat ay tahimik na at ang mga tunog ng mundo ay unti-unting lumalayo, doon mo tunay na maririnig ang pintig ng sarili mong puso. Ito ang pinakamagandang oras upang usisero mong tanungin ang iyong sarili. Ano ang natutunan ko ngayon? Ano ang mga bagay na maipagpapasalamat ko? Hindi lahat ng naganap sa araw mo ay mabuti. Maaaring may mga pagkukulang ka, may mga salitang sanay hindi mo na lang nasabi, o may mga pagkakataong pinili mong umiwas sa halip na lumaban para sa tama. Ngunit kahit ganoon, palaging may dahilan upang magpasalamat. At ang pasasalamat na iyan, gaano man kaliit o kalalim,
ay isang kayamanang walang sinuman ang makakaagaw sa iyo. Maaring pasalamatan mo ang simpleng bagay, ang hangin na malaya mong nilalanghap, ang katawan mong bagaman pagod ay buo pa rin, ang isang ngiting ibinigay sa iyo ng isang estranghero kanina, o baka naman pasasalamatan mo ang mga leksyon na itinuro ng araw na ito kahit pa nanggaling iyon sa sakit o pagkakamali, sapagkat madalas sa mga sugat natin natututunan ang pinakamahalagang mga aral, at kapag inilista mo o kahit tahimik na binanggit sa iyong isipan ang mga pasasalamat na ito bago matulog, para mo na ring pinapalambot ang matitigas mong bahagi, para mo na ring tinatanggal ang bigat ng pagkabigo at binabalutan ng init ng pagtanaw ng utang na loob ang malamig na sulok ng iyong kaluluwa. Ito ang sikreto kung bakit sa kabila ng hindi perpektong araw, makakatulog ka ng payapa. Sapagkat ang isang pusong puno ng pasasalamat ay hindi madaling gambalain ng alinlangan o takot. At kapag dumating ang umaga, gigising kang mas magaan, mas handa at mas bukas sa mga biyayang darating. Kaya sa bawat pagtatapos ng araw, alalahanin mo, hindi lahat ay madadala natin sa ating paghimlay. Ngunit ang pasasalamat, ito'y palaging maaari mong bitbitin hanggang sa iyong panaginip, at lampas pa roon. Ang tagumpay ay hindi nagmumula sa isang malakas na hiyaw na parang nagbabalita sa buong mundo ng iyong pagdating. Hindi ito biglaang pagsabog ng liwanag o ingay na agad na napapansin ng lahat. Sa halip, ito ay tahimik na bunga ng mga munting bulong ng disiplina na ginagawa mo araw-araw. Sa bawat umagang pinipili mong bumangon ng maaga, sa bawat saglit na kinikimkim mo ang iyong galit, sa bawat gabing inilalagay mo ang iyong puso sa pasasalamat. Sa mata ng isang stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong kayamanan o sa taas ng palakpak na natatanggap mo mula sa iba. Hindi ito nahahawak sa kinang ng mga tropeyo o sa dami ng mga titulo. Ito ay matatagpuan sa pananatili mong payapa sa gitna ng kaguluhan, sa pagtayo mo ng tuwid kahit inaantig ka ng takot, at sa pagiging totoo mo sa iyong sarili, hindi alintana kung anong sasabihin o iisipin ng iba. Kaya kung nais mong tahakin ang landas ng karunungan, huwag mo nang ipagpaliban pa. Simulan mo ngayon, 1, 2, 6, mga simpleng hakbang na kapag pinagsama-sama ay unti-unting huhubog sa isang bagong ikaw, mas matatag, mas tahimik ang loob, at mas handang harapin ang tunay na ibig sabihin ng mabuting buhay.